afternoon, good evening, good morning. I so missed that. Hello mga mama. Welcome back. Kamusta po kayo? Eto na naman po kami, ang inyong mga ante. Nagbabalik after a month and a half. Habang mainit ang panahon dito at malamig naman sa ibang lugar. Eto na naman po kami para magbahagi sa inyo ng aming mga nalalaman. For today's episode, ang pag-uusapan natin is bullying. For the episode 101 of the Lilac Lounge, the podcast. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Hey. So, good afternoon, mga ante. Kamusta? Okay lang, bisa-bisahan, sa work, at kung ano-ano. Sa ang tagal nating nawala, nagpahinga po muna kami. So, pagbalik namin, kita niyo naman, napakainat ng sitwasyon ngayon sa politika. Pero syempre, hindi pa rin natin makakalimutan yung nangyari doon sa Leyte. So, medyo disturbing na talaga siya. Kasi hindi na lang siya sa Iloilo nangyari. Prior to that, meron sa Cavite, like 2 times yata sa Gentry, and then sa Cavite City. Tapos, hindi ko lang alam kung saan yung ibang lugar. But anyhow, yung mga ganitong sitwasyon is totoong nakaka-alarma na bilang magulang na may mga estudyanteng anak. It's very timely na pag-usapan natin dahil kami, nung time namin na yun, talagang hindi naman nag-i-exist ang bullying. So, let's talk about it. Kayo, bilang mga magulang, lahat kayo, may mga anak, except sa amin ni Mama Grace, ano yung masasabi niyo sa nangyayaring sitwasyon ngayon sa Pilipinas, lalo sa mga eskwelahan? Matakot yun. Kasi tama ka nga, hindi naman nag-exist yung term actually na bullying. Pero the situation, nag-exist na. Kasi even us, balikan natin yung history yan. Grabe no, pag tayo talaga yung may example, history na siya. So, kasi diba yung sa atin, ako, Eh, wag mo nang i-expound ng history. Sabi mo na, nung dati kasi. dati, O kasi o kaya in the late 1900s. Mas nung anak ko niya, nung stone. 1900s. Mas So, paano yung anyway, mga ganun lang naman, diba? So, parang hindi naman natin ginagamit yung term na bullying talaga eh. Hindi ko alam, siguro generational na naman. Kasi parang, dati kasi, pag merong ganyang nangyayari sa atin, binabrush off na lang natin. Hindi nga nakakarating sa parents eh. Diba? Pag Yes. nga, natatakot ka pa eh. Kasi papagaling ka pa ng parents. Yes. Mapapalo ka pa eh. Bakit ka nagpaano? Bakit ka alam mo yung may mga ganun Oo. na scenario. So, parang feeling At ko, saka sa school pa lang, ang mga teacher, terror na. Napapasipas nila ng matatakot kang gumawa ng kalokohan. correct. Pero still, nag-exist siya noon pa. 'Di ba? So noon pa lang, yung mga simpleng tuksuhan na nga lang eh. Ano yun eh, parang hindi pa man natin na siguro na analyze before, pero yung effect din nun sa mga bata, yung kapag tinutukso mo lagi, kasi meron talaga tayo minsan, laging merong estudyante talaga na napupulaan lagi. Yung tipong tinutukso pag nasa row 4, bobo na. Pag yung kumbaga nagsimula pa ng noon pa lang talaga, hindi lang talaga na-magnify yung Hindi pa siya labeled as bullying. Oo, hindi lang nagaganon. Pero syempre, feeling ko kasi may effect na rin yan sa estudyante. So yung mental health din before, hindi lang siya na-magnify again, pero nandun na rin siya. May effect na rin siya sa student. Oo. So yung siguro noon pa man, siguro hindi lang ganun ka-alarming katulad ngayon. Kasi before, yun nga, kaya sabi ko nga, parang nababrush off agad natin kasi before. Tsaka yung dati, mas yung discipline kasi ng teacher sa estudyante, nandun pa. Nag-exist pa rin. Tsaka yung discipline rin ng parents dun sa anak, nandun pa siya. Hindi pa siya nawawala. Kaya medyo nakakatakot ngayon kasi nga, dahil sabi nga nung previous guest natin tungkol sa education before, nawala na yung actually yung part ng discipline ng teacher sa estudyante. 'Di ba? Kasi binali na yun. Mas natatakot na ngayon yung mga teachers sa mga estudyante. Oo. Dahil konting lang nila, di ba? I-report sila Correct. ng abuse. So, parang yung respect at saka nga yung discipline, wala na. Mas makapangyarihan ngayon ng mga estudyante. Parang sa amin din parang before, hindi siya masyadong na-magnify. Kasi, alam ko, nag-exist na rin yan sa school namin nung elementary. Sa meron kami kaklase na lagi binabatok-batukan ng mga, Diba? lalo na yung maliliit, na tipong utos-utusan, ganyan. So, nag-exist na talaga siya. Hindi na lang, hindi rin nagsasalita yung tao na yun. Inahayaan na lang din. Hindi rin nagsusumbong sa teacher. Kasi pag nagsumbong ka sa teacher, pag gag-aaning ka ulit ng kaklase mo eh. Lalo kang aawayin. Di ba? Dadaragin ka. Yung term na sa atin na daragin. Hindi naman bullying eh. Wala yung bullying ngayon na term. Laki naman yung mga sa violence na nakikita ngayon ng mga kabataan. Iba kasi,
iba na yung mga pinapanood din nila. Yun nga, di ba, technology, grabe yung effect ng technology talaga sa Bata. bata ngayon. Kasi dati naman walang kahit na anong mga, 'di ba, mga social media. Although nangyayari siya, pero hindi lumalala ng sobrang lala o nasa-sensationalize yung mga gaganapin. Napapanood ng mga bata, nagagayahin. Parang na makikita ng ibang bata, pwede pala to, ano, Na-normalize na eh. kasi kahit yung mga, for example, yung mga kondisyon na bata, natututunan nila yung mga hindi naman dapat matutunan. Pero sa kanila, iba yung epekto eh. Kasi gagawin nila yon na hindi rin nila akalain na mali pala yung nagawa nila. Akala nila parang mga normal lang yun. Kasi yun yung nakita nila, yun yung napanood nila. Parang ganun. Nakikita ko sa mga estudyante ngayon, lalo ngayon yung mga ganun case, na parang ang bilis nilang i-adapt yung mga hindi dapat, kumpara sa mga dapat na matutunan lang nila yung mabubuti, yung mga tamang gawin, mas nakukuha pa nila yung mga negative side ng ng natututunan nila sa social media o kung saan man nila napapanood. Ibig sabihin ay talagang malaki problema natin ngayon sa kabataan. Oo. Oh, kahit saan, I think. At saka lalala pa siya. Kasi tingnan mo yung kahit pansinin mo nga lang yung mga nangyari nitong mga nakaraan sa mga schools, di ba? Maiisip pa naman ng bata na basta lang siya mananaksak ng kitchen knife doon sa mga estudyante na parang may pumasak bang sa ulo niya at nawalan ko siya ng sa sarili niya para lang gawin niya yun, di ba? Kaya nakakatakot. Ano ng kitchen knife? Ano gagamitin natin? Yun. Hirap. Nakaka-alarma. Totoo yan kasi actually nung tayo, nakakasakit tayo pero unconsciously. Di ba? Unconsciously, ay nakasakit pala ako. Pero ngayon alam nila eh. Meron kasi silang nakikita. Dati wala naman tayong wala tayong pamantayan. Saka di ba mama, Pag nakasakit ka, malalaman mo. Oo. Nagkakaroon ng mga yung suntukan nung kabataan, yung sa high school, mga nagsuntukan sa labas lang, ganun lang. Pero after nun, okay na, wala na. Hindi na siya para lumala o dumami pa yung ganung nakikita rin ng iba. Ngayon, parang lahat. Yung, ang tawag dito, okay lang. Parang lahat pwedeng gawin. Normal na. Tapos kukuha pa ng kakampiyan, so kuyog. Ngayon, ang dami nilang nakikita. Alam nila kung paano. Di ba? Alam nila kung paano manaksak. At alam nila ang Alam nila batas up to that extent na hindi sila makukulong. Yes, dati tayo Alam nila karapatan makasakit nila. ka nga lang talagang pagka nakasakit ka, ikaw pa ang masama ang pakiramdam eh. Kasi oh my God, parang Guilty ka pa. kailangan iparealize sa'yo na oo, guilty ka, di ba? Pero ngayon parang wala na. Proud pa sila. Kasi nakikita nila eh. Oo. Well, interesting piece of trivia. Yung tatlong anak ko nung gumraduate doon sa nagsaksakan. Doon lahat yun, yung tatlo ko. Oh. Pwede So- lang nasaksakan. Yes, oo. Pero yung bata raw, so hindi sure na bullying wala pa namang ang alam ko lang ay transfer yon galing Davao yung bata. Second day of school yung nanaksak. Yeah. Although, kaya nag-birthday yung bunso ko, di ba? Lately, ito lang. Kaya sabi ko, unbothered yun Kasi naranasan ko rin yun, sa kanya pa, sa bunso pa. Yung dalawang lalaki, walang problema. Yung sa bunso, medyo, okay. So, before kami lumipat dito, nagkaroon ako ng, I don't know kung nasabi ko sa inyo yun, nabanggit ko, nagkaroon ako ng issue sa school, pinatawag ko yan. Basta, cyberbullying naman yun sa akin. So, parang, buong klase, buong school, yung nakikita mo sa mga palabas, yung mga comment. Wala yung ginagawa nila sa bullying. So, dumating kami sa ganun, na kailangan ko silang ipatawag. Kaso 2 days before kami umalis. Wow. Yung tawag ko. Oo. Harap-harap kami ng mga parents, Kasi ganun. So, totoo yun. Pero ang sa akin, etong sa akin, medyo unbothered. Kaya sabi ko nga, buti na lang hindi nanaksak to. Correct. Totoo. Kasi kung si Rona yan. Tino mo. At ako naman yung isa ngayon. Oo. Yun, although kalmado na rin ako kasi paalis kami. Alam mo yung issue na yun, parang sa akin. Oo, parang you're not even beneath my contempt right now kasi sobrang hype yung ko kasi paalis na kami ng 2 days before 2 days before kami nang harap-harap. Pero ito talaga yung lahat makikita mo kahit hindi alam nagko-comment yung kahit hindi kilala Yes, of course. ano nangyayari The dun sa usual. mga high school. Yung talaga basta ganon. You don't have to stoop to that level pero talagang stressful siya. Actually sa akin hindi naman. Hindi rin sa kanya. Stressful siya dun sa panganay ko.
Kasi nung nalaman, kasi nga, nag-viral talaga sa school eh. School! Di ba? Ibig buong school. So, parang nung nalaman niyo, umaga tumawag yung panganay ko, pausapin mo yan eh, hindi ako payag ng ganyan. Hayaan nyo na nga yan. Hindi, tingnan mo nung nakikita ko yung mga, sige na nga, formal, email, consult ako sa, mga kakilala, ng mga dean sa, kailangan mo, ito ang niyan, yung anti-bullying. Inano mo yung anti-bullying, lagay mo lahat yung details. Basta ganon. So anyway, depende rin talaga sa, actually yung minsan yung upbringing eh. Nasa family unit din eh. Di ba? Kasi parang sa amin, parang medyo kinontrol ko talaga. At saka yung bata, alam kong may ganun siya, unbothered siya, hindi siya basta-basta papakatol. So depende rin sa nasa family o kung sino basta nasa family unit niyo kung paano niyo i-handle. Okay. So masasabi mong nagamit niya in her advantage yung pagiging deadma lang, nonchalant lang. Hindi to her advantage, but look at her now. Diba? Like, ngayon, sige, check, ngayon, ano siya, yung issue na yan ba is will shadow what you have right now. Correct. No, not even, diba? Kahit katiting. Kasi, sa akin, magaling magsayaw. Right? Magaling magsayaw. So, kasama yun, alam mo na, may basher ka pagka gano'n. Oo. Saan siya nagsasayaw? Dito na siya nagsasayaw. Diba? So, alam mo yun, hindi, ang kasama niya hindi na Pilipino. Parang basta kumbaga, hindi, you have to choose your battle eh. You have to pick your battle. Sa kanya, medyo ganun din siya. Talaga unbothered din. Which is, I'm very thankful. Pero lagi ko sinasabi, it could have, di ba? It could happen to us. Pwedeng nangyari sa amin yun, na napikon siya, na naksak. Ang pala ba, yung pinag-uusapan din sa Roblox. Lalaro ng Roblox, sabi ko nga inaano ko. Baka may magsaksakan dyan. Kasi maganda sa Roblox eh. Kahit yung video lang, kahit hindi yung mismong game, yung mga nasa YouTube na na siya, recorded, nakikita ko, sabi ko, Isabella, pinapanood mo yan kasi may mga hawak na talaga. May weapon. Yes. So sabi ko, parang okay, pang bata siya, pero hindi siya pang bata talaga. Kasi yung ibang ginagawa, hindi pang bata eh. So sabi ko, parang hindi talaga maganda to. Even yung language ng mga nagko-content, hindi siya pang bata eh. Actually, hindi ko pa nakikita yan, hindi ko pa nga alam kung paano yan eh. Pero naririnig ko, halimbawa, pinatay nila yung nasa ospital. What? Kita mo lang sa video lang. Kasi parang YouTube lang yung nakita ko. Recorded na siya. Kung yung play na ginagawa sa Roblox. Parang recorded. Papanoodin mo lang siya. Pinapanood ko. Sabi ko, may weapon na hawak eh. May kutsilyo, may gun, merong ganun. Merong binubuli. So parang hindi siya okay. Yes. As in. So naririnigan ko na ng ganon. Kaya medyo talaga lagi akong, parang over naman yan. Pero kailangan talaga nasa guidance ng family unit. And merong law na magko-cover dapat. Regulation. Which is yung kita mo yung yung teach you a lesson, di ba? May regulation para sa magulang, may regulation para sa teacher, may regulation para sa estudyante. Yeah. May magko-cover, pero sa atin dyan, walang ngipin ang batas. Because of that nga, di ba, sabi nga natin, before kasi nag-exist naman na talaga ang bullying. Pero kailan lang ba nag-exist yung anti-bullying, yung act? Di ba, parang recently na lang din siya na lumabas. Kasi nga, parang nagiging, alam mo yung parang scarcity dun sa kailangan ng law dito sa nangyayari na. Alam mo, isa din yung reason kung bakit New Zealand, okay kami agad na sinabi may opportunity dito, lumipat na agad kami. Kasi napansin namin na hindi ganun katalamak yung bullying, yung dito. Unlike yung napapanood namin sa iba na like US, may ganyan, merong barilan sa school, may mga ganun, estudyante nagdala ng baril. Yun yung fear ko as parent. Nakakatakot yun. Kumbaga parang, di ba dapat safe place na nga ng anak mo, yung school. Pero doon mismo nangyayari yung bullying. Saan pa pupunta anak mo? Diba? Yun yung fear ko actually. The funny thing is, nung lumipat kami dito, funny thing is, lahat chinek ko, di ba? Baka mabully, yung so kailangan alam ko kung ano yung dito, di ba? Yung culture. So okay naman siya. Tapos biglang dumating sa amin yun nga bago kami umalis. Diba? Doon pa kami nabully. Pinapul Diyan pa.
Oo, di ba? Parang sinabi ko yun nung nasa ano kami, nung nag-uusap kami ng principal, nung superintendent, yung parents. My first concern was yung nilipatan namin kung yung bullying, di ba? That was my first concern. So I had to do my homework. But quite an irony, and I'm very disappointed, dito ko pa siyang kukuha. Bullying pa talaga kayo bago kayo umalis talaga. Ang tawag doon, confirming. Ba kayo, na-experience nyo ba yan? Or kayo nang bully? Or nabully kayo? May mga ganun bang senaryo kayo na parang feeling nyo, kung iisipin nyo ngayon, bullying na yung dati eh. Yung ganun. Ako, nakwento ko na to before, yung di ba nga Perlas ang apelido ko. Di ba yung tinatawag kong Perlas na bilog, wag tutulog-tulog, sabihin sa akin ang sagot, ba, baby, bobo. Paulit-ulit yan, as in inaasar niya ako. So every time na hahabulin ko siya dahil siyempre, pinagtatawanan niya ako. Kumbaga parang inaasar niya talaga ako. Gusto niya akong galitin. So every time na magkakanta siya ng ganon, hahabulin ko siya, hindi ko maabutan, iiyak na lang ako. Hanggang sa pag-uwian, susumbong ako sa nanay ko. Until sabihin sa akin ng nanay ko, sa susunod huwag kang uuwi ritong naiyak. At 7 years old. So sabi ko, okay. So mula noon, hindi na talaga ako pumayag. Yun na yung pinaka-vivid memory ko na nabully ako nung bata. Parang after nun, wala naman ng masyado. Yun lang yun. Feeling mo before, tuksuhan lang yun, di ba? Simpleng tuksuhan yun. Oo. Kaya paulit-ulit siya nang siya. Well, it affected you kasi nga tanda mo until now. Ilang taon na. Oo. Di ba pag anak ka ng teacher, lagi kang, kaya titira ka, patalikod yung tahimik na lang eh. Kasi takot din sila in a way. Kasi nga, hindi ko yan teacher ng nanay. Pero hindi, meron pa rin. Kasi nga, punteriya ka pa din. That time, na-honor ka. Ganyan. Meron kang competition sa mga honor. Itong classmate ko na to, alam mo gagawin? Di ba sa school, ang padlock ng classroom malalaki? Ito ko na to eh. Yung padlock, ilalagay sa bag ko. Para pagbintangan, ako ang kumukuha. Anong grade ka niyan? 5 na. Ala. 5 na. Tapos siya yung laging tutuksohin ako na talaga. Ganyan, kahit anong tukso, gagalitin ka talaga. Kasi nga, competition ka ni. Oh. Pero, well, nagbago naman na siya eventually. Pero, yun yung... Dapat lang, ano lang edad niya? Correct. Kasi niloloko ko na lang actually, kunyari may makitaan kami. Ikaw laging bumubuli sa akin nung elementary time. Tsaka merong mga group yan minsan. Alam mo naman pagbata, di ba? Minsan bigla na lang, hindi ka na lang kabate. Hindi mo alam kung bakit. Tapos grupo-grupo sila. Kasi parang, alam mo yung may ganun minsan, yung pagtutulungan. Yun, yung feeling ko kasi bullying na siya actually eh. Kasi may effect sa'yo, bakit isip ka ng isip? Bakit hindi na ako kabati ngayon? Hindi na kami nag-away. Yung parang ganun na lang bigla, may mga ganun ako before na scenario. Teka, may natandaan ako kasi kilala to ni nanay. Binuli ako niyan. Parang grade 4, grade 5 na. Parang inaano niya na may gusto sa akin na kapitbahay nila. Eric pa nga pangalan eh. Eric Pasaw. Taga-petisyon, abad. So, anya, may mga sulat-sulat pa. Oo. Parang ang lumalabas noon is, type ka niya, ganyan-ganyan, crush ka niya. Tapos, nung parang eventually, nung malao na, basta ang natatandaan ko, parang pinaasa niya ako na, may crush sa'yo yan, ganyan. So, syempre naman, gusto ko rin makilala, ganyan-ganyan. Tapos yung pala, walang kaalam-alam yung tao. So, parang ginawa niya lang akong, pinagtripan niyo ba? Yeah. Trip, gano'n. Ako, gano'n? Oo. Till now, may group chat kami, hindi yan mag-message sa akin kung parang lahat magbabate. Parang I'm thinking na, nagigilty ka, nagago ka kasi. Mga barkada So, parang, si Eric Pasaw? Oo. Ano ba yung niya? Tingnan mo. Gago nga si Igan. Sabi, niya, crush ka ni Eric Pasaw. Ako naman, sino yung Eric Pasaw na yan? Ay, si Danilo. Kaya yan may hiwa yan dito eh. Sa sa braso, yung karet. Sila dalawa ni Igan nagpandali. Dahil sa bullying. Danilo Pero kaya. mahilig, takaw away si Igan. Oo, gusto ko ako nga nun, Igan, uhugin ka nga eh. Darating ang nanay mo, papahiran yung pala may uhog na hinog na, dapat yung tawag siya onsi eh. Huwag niyo na ako tanungin at wala namang nakakapansin sa akin. Ano naman, Hindi ako Rona, nakikita bakit? yung kahit sino. Ka? Wala, parang Invisible ka noon. Hindi ko nakakakita. Feeling ko. Dahil lang sa apelyido ko. Dahil di ba yung hayag, yung first letter ginagawang B.
Oh, yung bayag. Oh, Oo, malamang. Oh. sensor, di ba? Tapos dati kasi, mabalahibo ako, yung balbon ba? Oh. Eh yun, oo, mga sensor yung kaklase ko, sira ulo. Hindi siguro kasi, nalaman ko may crush sa akin, kaya nagpapapansin. Ganun pala. Kaya lagi akong Walang niloloko. bayag, kaya gano'n ka inaasar. Oo. Kaya yung bayan. Kaya laging niloloko ako. Tapos yun nga, kasi dahil, balbon, parang tawag din sa akin, BOL, parang ganoon. Bustos. Oh. Bastos nga. So, Oo. ayun. Yung elementary naman yun. Kaya pala Sino ganoon, mo? parang gusto lang ng attention. Kasi nga may crush. Wow! Yun lang. Eh ngayon, okay naman. Alasinggero pa rin siya. Mga ganyang mga Mama, ganyan. Mga kabatch mo, puro mga patapan buhay. Oo. Walang matino. Nung elementary ako, Diyos ko. Makakancel ako sa carbag. Ewan ko ba yung batch namin, walang matino yung mga klase ko. Si Char, ayun, unsuccessful pa din. Tama naman. Ayun, unsuccessful pa din. Successful pa din. Tapos kung paano niya sabihin, no? Kalma lang siya. Ayun, successful pa din. Successful pa din. O siya, kayo nga pag tinanong, what does bullying mean to you? Operation. Operation. Picking up on someone na and I wouldn't say lesser than you kasi most of the time naman yun nga, totoo naman yan. Kung Oo. sino yung bully Oo. sa'yo, kung sino yung masasama ugali before, nasan sila ngayon, Oo. yung mga ganun. Pero, yun nga, siguro yung not taking advantage but really not considering yung feeling ng other person for me. Oppression talaga siya para sa akin. Sa akin It's naman ang dangerous bullying. kasi dangerous siya kasi yan starting na Magiging foundation ano? ng school. Di ba? Oo. Oo. Parang breeding ground yan ng hate. Yes. Mm-mm. Tapos, i-justify mo pa every time na nakikita ka at inaasar ka. Na syempre parang, king ina to ah. Ayoko tigilan na. Oo. Barilin ko kaya. Mm. Yun. Parang, for me naman, ang bullying ever since naman, wala siyang pinagkaiba mula noon hanggang ngayon. Anything that, makakapagparamdam sa'yo ng discomfort. Na parang, natutuwa ka, at the expense of others. Parang hindi siya ganun. Dapat, parang ganun ang bullying sa akin. Yung masaya ka, pero mayroon kang nabubwisit na iba. So, I think you're sick. Yung mga ganun. So, yun talaga sa akin ang pinaka-form ng bullying. Yung, masaya kang ginagawa mo yan, pero nakikita mo nabubwisit yung isa. Iiwan siya ng matinding, yung parang sugat na hindi nakikita. Yung parang ganun. Grabe siya sa Heavy. Yung siya, yung parang yung inaalisan ka ng karapatan na na irespeto, yung ganun, ginagawan ka ng ganun, parang parang sinisira ka rin. Diba? Napahiya. Pinapahiya ka. Pinapahiya, oo. Tas Correct. parang ginugulo ba yung buhay mo o mundo mo yung pagka meron talagang nambubuli sa'yo. Or ikaw, pero ewan ko Na lang, intentional, di ba? gusto ka talagang Intentional. Na target, parang gano'n. Parang sa kanya, yung nila is parang wala lang yun, pero hindi mo alam siyempre sa iyo. Yung yung impact nun sa'yo. Kasi 'di ba, ang noon parang mawawala ka ng tiwala sa sarili mo pagka Yes. nabuli kang nabully, tapos matatakot ka. Yung dadalin mo siya, yung dala-dala mo siya sa dibdib mo na parang laging hindi ka yun nga, bothered ka. Kung maigi yung anak mo, Mama Ron, na ganun nga, unbothered. Pero yung ibang bata kasi, bothered pag ganung nabubuli. Lalo na kung minsan physically, or iba naman yan, verbal, mga ganun. Kaya, ang sakit sa, ang sakit sa mga sa pakiramdam. At iba din case siguro dahil parang jealousy, pero mga naiinggit sa Pwede din. Pwede rin, oo. wala sila Pwede. or kaya hanggat maaari gusto nilang siraan ka or Walang magiging masaya. Dapat pare-pareho tayo miserable, ha? Mm-mm. Hindi, sino ba kasi crush ka eh? Medyo yun sa iyo. Cute Ibang pa. klaseng yun. Pero kapikon yun. Ikaw da. Pero ang mahirap minsan yung may physical. Yun yung Yun, Hindi. oo. Lintig na. yun ang hindi Lintig na talaga. Hindi ko magets yung may physical. Kaya sabi ko, habang pinapanood ko yung Teach You a Lesson or any other series na pinanood ko na merong bullying na part,
kapag yung physical, sabi ko, nangyayari ba talaga tong ganito ka-extend yung physical abuse na talagang bullying na physically talaga. Nangyayari ba yun talaga? Kasi parang sobra naman. Sobra. Tapos hindi ba napapansin yung parents na ganun nangyayari? It boils down talaga na minsan, aalamin mo talaga kung ano nangyayari. If it's school, sa parents. Kasi hindi lang naman, I think, hindi lang naman siya sa school eh. Nangyayari din syempre sa office settings. Minsan may talagang mayroong office bullying. Talaga din naman nangyayari. Tama yung mga example nyo na talagang pag hindi ka, feeling mo pag hindi ka komportable. Tapos talagang, di ba, minsan meron talagang umaabot doon talaga. Ngayon kasi alam na nating effect. Nagkakaroon ng mental health problem yung tao. Kapag yung talagang ano na sila, bothered na sila dun sa nangyayari. Every time na nangyayari sa kanila yon. Yung tipong ikaw umiiwas ka na rin. Yung iiwasan mo na tipong ayaw mo na rin pumasok. Dahil ito na naman, makikita ko siya. Yung hindi ka na nga komportable eh. Ganun na nga siya. So hindi siya okay talaga. So, sa atin kasi, feel ko in a Philippine setting, parang feeling ko napaka-soft nung dahil meron lang anti-bullying act. Hindi kasi naman nasusunod. Hindi naman napapatupad talaga ng tama. Yun ang feeling ko. Talaga lang masyadong bureaucratic. Pero meron daw. Kasi binitawan ko rin yung salitang yun, nagpatawag talaga sila eh. Kasi medyo heavy yun eh. Pwede mapasara ang school. Meron, pero very bureaucratic. Imagine mo nangyari sa amin yun. Tinatawag kami 2 days before. Paalis na kami. Ano mo yun? So, hindi ka na makakapag-follow through kung sakali. Exactly. Although, hindi ko naman intention na mag-follow through. Gusto ko lang ng malinaw. Parang gano'n. Pero yun nga, talagang i-delay nila na i-delay. So, parang annulment. Parang, di ba? Para naman dito. Okay. Diba? So, I-delay na i-delay. napaalis na kayo kasi. Nagsabi ako 2 weeks before. Yeah. Tinatawag kami 2 days paalis na. Before, Nag-follow up ako doon. Nag-follow up ako. I haven't heard anything from this. Yung parang ano. Grabe, no? So, parang pag yun yung follow-up, wala na lang. Nag-respond naman sila nung una. Nag-respond sila na they're investigating, ganyan. Pero, ang request ko ay meeting. Investigation with committee, ganyan. Pero hindi yung dumating. Sinabi ko rin, I only have until May 31. So, I would appreciate if you could schedule something within next week. Hindi. Yung schedule nila 2 weeks after. So, yung ganon, yung delaying tactics, talagang justice delay, totoo yan. Justice delay. May law. Hindi lang natin pinapatupad. Yung corona, kasi di ba yung sabi mo nga, yung sa Bethlehem, di ba? Tatanggalin ko na lang kasi ayaw natin manira ng school talaga. So, yung recent na saksakan, yung Yes. bullying din ba siya? Bullying din ba? Yung bata ay galing ng Davao. Tapos, Wala pang, based sa investigation, wala pang reason behind why that mental health happened. problem. Pero it's Iba, not iba. bullying. Parang may mental health. okay. So, ang tinitingnan nila is parang kasi minove yung bata from sa Mindanao, school. dito sa Luzon. Parang ganon. Pero wala pang final. Pero totoo yan. Sabi, click yung video eh. Yun Actually, yung- pinipigilan nila mag-click yun. Hindi naman ako nagre-react din kahit alam kong gusto kong sabihin na parang actually Yun nga yung ano ko. Kasi syempre, if it's same school, di ba, parang feeling mo, dapat meron ka nang gawin as school eh. As, di ba, part ng academy. So, ang question ko din, parang, for example, kung lumabas nga na parang merong nananagutan yung school dun sa nangyari din recently, would you step up na para may gawin mangyari yung school? Yes. O syempre si Roda ka eh. Kung pareho. Oo, kung pareho. Siya, yung akin, unbothered, pero ako hindi bothered. Which is totoo. I will admit to myself, I am bothered. That's why nung lumipat kami, parang ngayon, kumbaga sige, I know it's not good. I try to suppress this kind of Pero every time ngayon, may nag-like ba? Tag kita ha. May ganun tuloy ako na sorry. It's not to pero may ganun ako na pagkabawaan. Tingin ko nag-like pa yung mga klase mo. May ganun ako ngayon. Correct. 'Di ba? Kasi yun nga. Siya unbothered pero ako na-bothered. So wala tuloy akong tigil. Ganun naman din ako before eh. Pag medyo competitive na tayo, 'di ba? Pag nasaktan ako, gusto ko pataas. So ganun din siya. So inaano ko rin siya ng ganun. Kasi parang there's just 2 ways to move forward. It's either you slid yung mo, 'di ba? Nanaksak ka, or you make you make it as a stepping stone for you to be more successful if you get those kind of treatment. I just happen to choose on the positive side. Pero hindi siya maganda rin sa feeling, especially sa akin as parent.
Kasi I'm trying to prove so much dahil doon sa ginawa nila. Exactly. Yun nga eh, kasi Hindi, parang may hindi na ulitin ng iba. hindi, tsaka parang may gawin ng school din. Kasi kung Yes, same school, tapos nangyari, yun worse na eh, may saksak na eh. Di ba? Kung sakaling Mhm. same scenario yun, aba, kailangan ka mabatter na, di ba? Kasi parang Totoo. hindi na siya okay. Kung same school Yes, din totoo yan. nangyari. Mm. Kaya alam ko na hindi siya bullying. Kasi sa investigation, yun nga, lumipat yun. Pero kung lalabas na ganon, I will step up. Kasi hindi siya pwede mangyari. That could have happened to my child. Di ba? Mm. Kaya nga. Yan pa yung- Napanood mo ba yung video nun? Siya ba yung sunod-sunod yung ano niya pagpasok niya? Sunod-sunod, di ba? Ano Pagpasok. nga ako doon? Hindi naka-react yung mga bata, Bata. di ba? Hindi naka-react. Hindi ko na sinearch eh. Hindi ko na actually binuksan. Kasi nakita ko yung may barilan eh. So hindi ko na sinearch yung iba. Yung ba, kamusta yung buhay naman? Buhay Buhay, naman oo. sila lahat, pero ang daming Mm. syempre injury, nasugatan sa mga. Tsaka yung Siya, trauma. Kasi talaga dire-diretso eh. Oh my Kasi God. pagpasok ng bata, as in, yung kauna-unahang nakaupo dun sa malapit sa pinto. Ganun, Ito sunod-sunod. Sunod-sunod yung nakahalera dong nakaupo. Sino madali, ganun. Oo, kung sino yung anuhan niya, hanggang doon sa Wow. lahat Yung side. ng ano. Oo, wala siyang hinahanap eh, di ba? Wala siyang hinahanap. Dire-diretso lang siya. Nung pinanood ko, Dire-diretso. hirap na hirap yung kalooban ko. Kinakabahan. Alam mo, Oo. pinabahan ka rin kasi syempre bilang parents, di ba? Para Kung anak ko yung nasa unahan doon, yun. maiisip mo yung ganoon. Diyos ko po. At saka Ang syempre problema nag-a-assess niyan, kami. Oo. Hindi, I mean, syempre parang ano na naumpisahan na eh. Tapos nasundan. Eh, tapos, Anong nasundan? yeah. Ang bata ngayon, di ba, dumaan tayo sa dangerous mind natin, nung kabataan natin, nasa kasagsagan na ngayon yan, na parang, okay naman pala, hindi naman pala sasaktan o walang gagawin. Baka maulit at maulit. Kasi nga sa dami ng mga kabataan ngayon, hindi mo na alam kung ano yung pinanonood, sino ang inaidolo, ano na sa kanila yung tama at mali, at ano yung cool pa rin, tingnan. So, ako wala akong anak, pero talagang natatakot ako para sa mga bata dyan at mga magulang na hindi mo alam kung saang eskwelahan may sisibol na ganun, may ganun ng utak. Lalo pa yan, walang magulang yung iba. Kalimitan, hindi na anuhan daw anya ng magulang. Walang magulang yung walang nagpapayo, walang naggagabay. Ang daming OFW na ang mga anak na naiwan sa Pilipinas. Paano na? Pero So, malaki talagang ang sira yun ang na hindi sila nagagaida ng magulang. Doon, kalimitan sa mga kabataan na gumagawa nun, ganoon. Yung mga walang gumagabay na magulang. O walang nagpapaalala, walang nagtuturo, walang nagsasabing, di ba, yung mga mali yan, o ano. Actually, after So, yun nun, ang daming mga parents na sunod-sunod. Alam mo na, syempre, merong nagpa-patronize ng school, di ba? Yung, nagsisimpatiya sila sa school, meron din namang mga nagre-react. Kaya medyo iniintay din ako ng mga anak ko kung magre-react ako. No, hindi ako magre-react kasi nakikita ko naman nag-investigate sila eh. Tsaka, pero I will not go into that length na punta pa ako ng social media sabihin ko, all my kids went to that school and I think it's okay. Hindi na, intay na ako. Okay, kasi ano na, sa investigation. proper ka na lang, no? So, pag meron, kung lalabas na gano'n, ay may problema tayo. Kasi, Oo. kasi actually, kung i-detail, pwede mo namang alisin na lang din, di ba? Kung i-detail. Yung problem sa akin is, remember nung nag-aayos kami ng papel, ang embassy kasi natin sa Thailand eh. Sa Thailand. So, pabalik-balik kami ng Thailand. Tumbes kami dun eh. Nung parang meron ng March na eh. Tapos na ang school. So, nagpaalam na ako. Sabi ko, pwede bang meron ka bang kulang? Kasi kailangan na namin mag-ayos. Parang gano'n. So, sabi ng principal, okay lang po, mami. Kami na lang. Ang kulang na lang niya yung research, which is, ako naman ang advisor doon. Parang defense. Yung sa defense. Okay, kailangan pa ba niyang mag-defense? Hindi mami, sige, kausapin ko na lang siya. Mag-1-to-1 na lang kami. Tapos, so anyway, tapos na. Where hindi pumapasok na itong akin. Kasi isang buwan na lang eh. Lumipat kami dito ng April. Hindi na pumapasok. Nung defense, sinahanap ng mga kaklase. Gustong magpa-defense. Ba't daw di pumapasok? Wala kasi kami dyan. Kailangan ka mag-defense. Ganyan. O, sinong gagawa nito? O kami na lahat gumawa nito. Parang gano'n. Anyway, nasa Thailand. So, hindi makakapag-defense. But anyway, nag-defense online. Kasi na-pressure yung isa. Na ako sabi ko, ka na nga sumali. Kasi nagpaalam na ako. Diba? Yung parang tapos na eh. Nag-usap na. So anyway, so nag-decide. Kinabukasan, bumalik na kami ng Pilipinas kasi nag-aayos na ulit kami galing Thailand. Nag-grocery kami. Nakita nung nanay, tsaka nung bata, yung kaklase, na nandun. Nag-post sa social media.
akala ko ba nasa Thailand? Ay, akala ko ba nasa Thailand yan? Thailand na pala ang Seymour ngayon. Ano pa si Pokwang. Basta describe, sinabihan Pokwang. Wala naman para sa akin. Kinabukasan, nag-viral sa school. Lahat, sawadi ka, Thailand na pala ang Seymour, ganyan-ganyan. Basta, yes, imagine mo. Para sa akin, Mala Korean na Bella ang peg, ha? Exactly. medyo. So, pero sa akin, hindi ako kumikibo kasi parang sabi ko, Thailand, anong issue niyo sa Thailand? Hindi naman kami sa Thailand pupunta, Sweden eh. Parang, alam mo yun, hindi ka naman nagyayabang, but, huwag mo na patulan. Yan lang pala ang kilala yung bansa. Parang ganon. So, anyway, kaso 1 day, 2 days, my God, kahit hindi mo kakilala dun sa metal, kahit ibang Nakisali. grade, ibang nakisali na. Yung parang lumabas na yung pangalan, lumabas na yung Oh my God. kaya nagwala yung panganay ko. So, Siyempre. capture kami lahat. Capture mo, screenshot mo. So, nagsimula sa nanay, ha? Correct. Nanay ang nag-post. Grabe. Nanay. Grabe. So, ang contention ko is, my daughter was attacked by an adult. Nanay Exactly. di ba? Oo. Anong episode yan ng Teach Me a Lesson? Sige, hanapin ko yan. Actually, saang episode ba siya? Parang wala Hindi. eh. I'm saying is, parang ka nang nasa episode ng Teach Me a Lesson. Peg. Up to that extent na. Yes, pero ano na rin naman, expected ko na nung nagharap-harap kami, ang sagot ng nanay is, ginamit yung account niya. Yeah, okay. Meron din. So, Yeah. combination ng mga Well. issue. Ay, nako. Ginamit ang account niya. Hindi, So, anyway, nakakaano lang, Rona. Ibig sabihin, yung issue ng bata, sige sabihin natin, may karapatan siyang mag-question dahil baka nahirapan siya sa defense, tapos yung isa okay na lang din, okay lang din. Pero pag may pumapasok na magulang na, something else na yon, di ba? Tapos magulang pa ang nag-post. So, Malakorea tayo. So, ano na tayo dito Kaya, talaga? nung pinatawag kami ng principal, Damay-damay na tayo, pamilya? ang sagot ko Di sa ba dapat- principal, Hindi, Rona, parang ikaw, halimbawa, yung anak mo, sabihin natin, ikaw yung anak, ikaw yung nanay nung anak na nakakita sa Save More, nung hindi nakapag-defense. Sasabihin ng anak mo sa'yo, Mami, yan yung hindi nag-defense. Papatulan mo ba? Magpo-post ka ba? No, Di ba? no, I don't think so. Paano yun eh. pumapasok sa utak ng magulang yon? Napapatulan nyo yan? Ano Yes, na mga bata yan? Issue? Correct. Sobrang, medyo malala siya talaga kasi talaga nung harap-harap kami. Inano ko sa principal. We had an agreement, di ba? Ang sabi ng principal din nagsabi, pero you're not even privy to this information, ma'am. Sabi dun sa nanay. Hindi ko kailangan, hindi naman pwedeng i-disclose sa inyo yung privacy ng bata na, Yes. yun nga, nag-usap na kami. Tapos na siya mag-detain. Anong pakialam nyo? Fuck you. Yes, oo, actually. So, ganyan-ganyan din si Yuri. Naku, galit na galit. Huwag niyong palalampasin to. Ganyan din. Naiintindihan Sa ko akin, naman siya. Kahit ako eh. Naman. Pero sa akin kasi parang, hayaan mo na. Naman. Yan na nga lang ang alam nila. Pero Rona, yun ang nakaka-disappoint doon. Bilang magulang, eto yung anak. Sige, sabihin na natin, valid yung disappointment ng estudyante na kaklase ng anak mo. Pero, kapag halimbawa nagsabi sa magulang at inayunan mo pa, tapos, inano mo pa na, sige, i-viral natin yan. Delikado tong combination ng magnanay na to. Definitely. Pwede nilang sindihan ng kaguluhan ng eskwelahan na yun kung maraming katulad nilang magulang na parang feeling nila naiisahan sila, nalalamangan sila. Therefore, may karapatan tayong magreklamo at naano sa kanila yung nasa kanila yung nasa kanila yung telepono para magpa-viral. Ay, talagang may kapupuntahan ng eskwelahan na yan. Buti na lang paalis kayo, no? Oo, buti pa, Alex. Kasi kung hindi, ang Kasama gigil sa ko. kwento mo ngayon galing na kami sa arraignment, galing na kami sa hearing. Hindi ako kumakain na. So actually, kumbaga, literally, I took the high road. Kasi nung nag-usap-usap kami, talagang pinahiya ko sila discreetly. Hindi ako galit. Kahit yung bata, sinabihan ko siya, marami ka pang makikilalang aba. Kung inis na inis ka, kasi inis na inis siya, di ba? Marami ka pang makikilala. Yun ang inaano ko, tandaan mo. Marami ka pang makikilalang aba. And this is not going to be the first time. Yes, kasi nga, para rin, mas mas actually para sa akin, mas makakasakit Mas ka doon tusok. kasi nagmumpa talaga sila. Hindi kita hihiyawan, hindi kita Yes, kung kita kang bata ka. Wala akong ilang mura imagine ginawa ko sa'yo. Kung gaano ko kakalma. Talagang opening statement, my daughter was attacked by an adult. Yun talaga opening statement ko. Correct.
Tsaka hindi rin sila nagsalita. Kasi nga, anything that you say can be used against you. Alam na, ramdam na Oo. ramdam ko eh. Pigil na pigil sila, hindi sila nagsasalita. Mm. Nung tinatanong na sila, is there anything from your side? No, we're okay. Dinirect to the May history ba yun? Paano history? Kasi ba't may effect sa kanya na ano naman kung nag-defend siya ng, alam mo, wala siya sa defense at nag-defend siya online. Kasi, Actually, may history siya na nakakahiya. Okay, so ganito ang history niya. So before, siguro mga January o February, itong bata, yung kaklase, ay so nag-chat, sabi niya, meron akong pants na maliit sa akin, gusto mo, bilhin mo na lang. Sabi nito, okay. Kasi okay naman sila eh. Okay, magkano? 250. So binayaran, ito Gcash. Same day, Gcash. Tapos daling ko bukas. Kinabukasan, hindi dinala. Absent yung bata. Tapos nung nag-chat ulit, daling ko na lang ulit bukas, hindi na nga papasok tong isa eh. Hindi na papasok eh. Namili na ako ng mga gamit kasi alam ko nga Pilipinas, mas mura, di ba? So namili ako ng mga gamit papunta dito. Anyway, so unbothered nga ito eh. So sabi niya, ay hindi na ako papasok bukas eh. Namili na rin kami. Hindi ko na kukuhanin. Transfer mo na lang ulit sa akin yung bayad. yeah. So but is, ay hindi pwede, nagastos na ng mami ko eh. Kung gusto mo, ikaw kumausap sa mami ko. Wow, 250, mami, Okay. gumastos. 50. Okay ha? So anyway, kumausap. Unbothered. Tandaan mo, Baka pinang-save unbothered. more. Kaya Okay. nakita. Okay. So anong, itong FB ng mami ko. Ito naman, sinabihan eh. Hello po, sabi ko din sa inyo ko Ayun, raw nakita kukuhanin pa pangalan. yung 50. Hahanapin namin ngayon yun. Sorry. So tapos, hindi sumagot ang nanay. So mula noon, nagalit. Hindi pa nasusoli ang 250. Hindi pa nasusoli ang 250. Yes. So nung yung research na yan, so hindi na nga pumapasok siya. Okay. Meron tayong babayaran na doon sa research, yung print. Okay, 200 yon. Transfer mo na lang sa akin, sabi ng kaklase. Magaling sa mato eh. No? Sabi nito, may 250 pa ako sa'yo, ibawas mo na lang. Correct. Galing, di ba? Bakit Oo. hindi magaling So sa anyway, lahat? sabi nung isa, Bakit eh? Hindi yun na yung gamitin. oo, wala na yun. Parang nito, forfeited. Hindi na nga, wala na nga yung pera sa akin. Basta ganun. Eh di ito, basta ako hindi ako magbabayad eh. Basta magbabayad dito. May pera ako sa'yo. Doon nagalit. Doon nagsimula. Pati yun, nakaprint sa akin. Pinrint ko yun lahat. Kompleto ako. Alam mo, Kasi doon siya kung nagsimula. hindi kayo paalis, you could have a good case, my dear. Yes, kasi kausap ko yung na dean sa sa university. Sabi, ito nga, ito ang ilagay mo. Ito yung RA doon sa anti-bullying, mapapasara yan. Correct. At saka dapat ma-expect yung ganung klase ng magulang at saka anak. Punyeta. Doon mo siguro masasabi na kaya pala ganun yung anak. Oo. Yes. Pero in fairness, Kung hindi nila anong puno, siyang inisyuhan bunga ng tuloy ang labas. parang hindi nila inisyuhan ng moral, ng good moral, yung bata. Ay! Ano ba? Why? Yun ang May problema ang school. Oh. So, Actually, Pero grabe kasi masakit na pinabasa ko lahat ng mga comment na Siyempre. hindi naman kilala yung anak ko. na hindi naman alam ang nangyayari. Hindi nila alam buong kwento. na-judge Na si parang Ava. sinungaling. Nalaman lang pabihira. Correct. Ang lumalabas kasi parang sinungaling. Nasabi na sa Thailand, di pala nasa Singapore. Sabi privilege pa, di ba? Ano? Oo. Pero, Entitled yan? Mga ganon? Oo. Thailand, kaya ko nga mawala yung 250 eh. Alam mo yung sasabihin ka. Kapapikon. Alam mo, buti na lang, hindi na tayo estudyante ngayon, be. As in. Sa totoo lang. meron ba tayong nanay na papatol sa atin? Wala. Wala. Ang babait nga ng mga nanay natin. Wala nga pakialam sa atin. Basta umuwi kang humihinga, okay kami. Yung alam ng nanay ko na nangyayari sa lahat mga school at sa mga kalamalayo. Alam na ba kung pasado ka o hindi? Siguro mas maaari natin sabihin, mas swerte talaga tayo noon. Kung dati parang sinasabi natin na swerte nyo nga, may mga social media na kayo nga, may cellphone bawat isa, ang dali na sa inyo ang information. Parang ngayon, mas nag-justify na hindi natin ipagpapalit na kung anong meron at wala tayo noon. Kaysa sa nangyayari ngayon. Yeah. Oo. Kasi Sobrang parang laki ng nice to have na lang kasi yung meron ngayon. Pinadali na lang actually yung buhay ngayon eh. Pero kung i-compare mo, nawala ka sa discipline. Yung respect At saka yung sa ibang process tao. na. Ano yun? Yung process ng paghahanap ng Akala isang ko kayo bagay, hindi yung process ang nawala eh. Oo, yung pinaghihirapan, pinag-iisipan, and therefore, during the process, merong nabubuo sa yung character na dapat talagang pinaghihirapan mo ang lahat na gusto mong makamit. Diba?
yung character building nun eh. Yeah. Na hindi mo pwedeng kunin sa madali dahil wala kang mapapalang Walang mabuting shortcut. asa sa pagkuha lang ng mabilis. Yeah. Oo, Kung wala nakuha mo lang yung 250 na ganun-ganun, wala namang pants. Mabilis talaga yun. Isipin mo, invisible pants, 250. Na ano? Eh kayo ba, bukod sa iyo na sa iyo mismo nangyari at sa akin yung pagbubully, meron pa ba kayong na-witness na someone being bullied at school or sa trabaho rin? How did others responded? Ako naman, hindi ako, sa elementary din to. Kung kaklase, basta Cheryl pangalan niya. May bully siya, as in may bully naman talaga. So yung kaklase ko na yun, talagang tinatawag Cheryl Bunny. So yung tao, parang the whole time na magkaklase kami, talagang alam mo, naging bobo na lang tuloy. Kasi hindi sumasagot, hindi, yung parang, in-embody niya na yung pang-aapi sa kanya. Parang one time, inano ko sila na parang, kasi sa Villanueva lang din kami, magkakalapit lang din naman nakikita ko siya mag-isa lang. Alam mo yung naapekto yung pagkatao niya talaga. Ang naalala ko talaga sabi ko sa kanila, ang alam ko pinagtanggol ko yung batang yun eh. Hindi ko lang matandaan kung ano sinabi ko eh. Basta sabi ko lang, ang bad nyo, boys. Ganun sabi mo? Sabi ko, hoy, wag kayong ganyan. Kasi naawa talaga ako sa kanya. Kasi parang hindi mo rin naman gugustuhin na makakita ng may ginaganon tao. Sige, hindi na ikaw ang binubuli kasi nananapak ka na. Pero hindi mo rin gugustuhin na may isang taong ginaganon. Parang, anong trip ninyo? Anong napapala ninyo? Diba? Meron kayong nakikitang tao na inaapi, tapos hindi siya makakilos ng ayos. Every time papasok siya, nakayuko ang noo kasi parang hindi na lang siya makita or mapansin dahil bubulihin na naman siya kaaga-aga. Alam mo yung pagkatao yung papansinin, yung braso, yung kasuotan. Babae pa naman yun, tapos ang bubuli yung mga lalaki. So yun yung hindi ko makakalimutan na eksena na nambubuli talaga sa... Tsaka si Odonez, yan, binuli niya ako na pala. Yun. Teka ka na naman. Annalyn? Wala naman Annalyn. talaga sa tropa na ito. Pero yun talaga, natawa ako doon. Hindi ako nagalit eh. Natawa ako kay Annalyn. Bigyan sa isang tong malaki ang bewang ah. Ako, nabubuli before, bakla. Yung feeling nila malambot-lambot, di ba? Laging tinutok sa bakla yan, bakla. Yung mga elementary, di ba? Ganyan na. Pag may may feeling nila na may malambot-lambot, tinutok sa agad bakla. Oo. So, yung elementary kami, meron kasi talagang tuksuhin eh. Usually, ang tinitira nila minsan yung weak, kung sino yung weak sa Tahimik. class, kung Oo. sino yung hindi feeling nila, hindi papatol, hindi lalaban. Yun ang Oo. target lagi eh. So, meron Uy, ito. Bully yan kay Advent ko lahat, di ba yung matangkad? Seriously, Yung lalaking si bakla eh. Ferdinand Ramirez, Larry. mga bully yan. Si Lani. Lagi Oo. nila binabully si Lani. Yeah, correct. Correct? Oo. O yun, nung elementary kami, di merong isa talaga na matangkad na nga, pero tahimik siya. Meron siyang parang sunog dito na parang may piso. So, tuksuhin siya ng Michael Piso. Poknat. Parang may poknat siya na dito, malaki. Tuksuhin Michael Piso. Tapos, pag recitation pa, syempre, nasa row 4, hindi nakakasagot. Tahimik, hindi nakakasagot. Wala ding So, lagi sila tukso, bobo na, yung mga ganon. Tuksuhin kasi dati, ang bilis-bilis naman, ang mga bata before din naman. Tayo din, hindi rin tayo minsan aware na nakakasakit na tayo sa mga words eh. Kasi before, kapag nagbato ka ng words na ganyan, feeling mo okay lang. Kasi nga, dahil hindi naman tayo masyadong hurt ka na agad. So Oo. ngayon, ang bilis Hindi pa tayo ganun ka-sensitive. Hindi ganun ka-sensitive. Oo. So ngayon, yung mga word na bobo, yung Ako po. ang Big word na bilis-bilis yan. iba to. Ang bilis-bilis iba to sa kanya. Di ngayon, sabi niya, kahit man mga teacher eh. Grabe din naman ang words ng teacher before eh. Kasi tatandaan ko, sinabihan siya ng isang teacher namin na, bakit ba hindi ka nag-aaral lagi? Lagang papasok dito, hindi ka nag-aaral. Magsunog ka nga ng kilay. O, di kinabukasan, sunog kilay. Kasi sinunog? Literal na sinungkit. Pumasok siya, wala siyang kilay. So ngayon, hindi namin alam kung hindi siya bumalik. Yes. Kasi nakita ko pa siya, siguro mga, nagtatrabaho na ako, nagsa-sidecar siya, wala siyang kilay. So ngayon natandaan ko, hindi na ba siya tumubo talaga dahil nagsunog siya ng kilay before? O wala na talaga kilay? So ngayon nakaalala ko tuloy siya. Kasi nga, yun ang sinabi ng teacher sa kanya before. So super Ibang isolated case yan. isolated case na siguro. Kasi Literal niya yung super niliteral niya yung sinabi na magsunog ka ng kilay.
kaya sabi ko, hindi lang, before kasi hindi lang estudyante nang bubuli eh. Yung teacher, hindi na nila alam na nabubuli na rin nila yung mga bata. With, diba, unknowingly, nasasaktan nga nila, diba? Tayo nga, grabe eh. Diba, si Jan nga, nagkukwento kanina, sabi niya, ako nga, nung high school, ganyan, wala lang silang assignment, pinapabilad sa araw ng matagal. Ngayon, di ba, grabe na yon. May weight na yun sa bullying eh, kapag ginanyan mo yung estudyante. Pero before ginagawa sa atin yun, wala ka assignment, sa labas ka, nakatayo ka, or hindi ka makakapasok, mga ganon. Yeah. Estudyante to Nakatipa pa nga tayo noon or kami sa Stanislao Villanueva, may libro pa nga. may libro. Pinapalo ka pa nga, di ba? Before, eto nga, Oo. sabi niya, pagpapasok ka ng school at hindi gupit yung kuko mo at madumi yung Kuko, kuko, oo, papaluin. stick, di ba? Sabi Hindi ko, mo naka-jellish na yung mga estudyante. sabi ko, parang alam mo, in a way, di ba, before, parang ang nawala yung discipline. Kasi nga, dahil ngayon, minsan nakikita mo, parang pag hindi mo siya ma-hit, hindi ka naman naano yun eh, kung madumi ko kumuhi. Sabihin ka, pero hindi ka masasaktan. Before kasi, pinapalo tayo eh. May ganun pinapalo, or minsan talagang may inspection kung wala man ng palo. Oo. Diba? Yung ating kasi kumbaga, paglabas natin ng bahay natin, yung ating susunod na tahanan ay eskwelahan kasi nga, Exactly. yung Correct. mga teacher natin is terror. Yes. May mga teacher din sa amin meron kami mga teacher. Therefore, merong nangyayaring takot na kapag gumawa ka ng ganito, malilintikan ka, ipapahiya ka. Di ba sa atin, pag ilagay ka from, let's say, row 1 ka, bigla ka nilipat sa row 4, yung reputasyon mo, alam mo, may ginawa kang bad or bobo ka. Yes. So, hindi mo gugusto, yung pa lang yun hindi mo gugusto yung mapalipat ka. Kasi nga, siya parang hierarchy siya. Pag row 1, andyan yung mga, Tatalino. mga model student. Pag second row, medyo so-so na. Pag third, medyo delikado na. Yung fourth row, tabi ng basurahan at banyo, mga patapon na buhay, patapon na agad ang tawad doon. Diba? Yung mga yung tipong mga nang bubuska, yung mga magugulo sa eskwelahan, sila yung nasa row 4. Kumbaga doon pa lang, alam na natin yung difference ng ng kapag halimbawang nailagay ka sa ganitong segment, may assessment ka na agad na ano bang klase akong estudyante. At saka ini-implement na agad sa atin ng teacher na hindi kayo pwedeng gumawa rito ng kalokohan kasi talagang si teacher namin, grade 2 kami noon, may tawag kami doon si Ma'am Tambocho. Kasi talagang binubulyawan niya kami, as in sinisigawan niya kami. Yung kahit na babatuhin kami noon sa, yung THE ba yun? Home economics? Nang babato talaga yun ng gulay, kahit kutsara. Ganong level. Pero, merong wisdom doon na parang, nung kabataan namin, talagang sumunod ka. Hindi ka pwedeng maghari-harian dito dahil may isang reyna rito na hindi ka pwedeng gago ka kasi may tatamaan ka talaga. Ganun katindi. Before, hindi pwedeng masumbong sa nanay mo yan na, binato po ako ni Mama dito. Kasi, Oo, walang ganun. ginawa ka kasi eh. Before, yung teacher, di ba, babatuhin ka kasi may ginawa ka talaga. O, wala kang assignment, hindi mo nadala yung ganito, may pinapagawa sa'yo, hindi mo ginawa. Kasi meron kang ginawa. So, nawala nga talaga yung discipline actually. Pero, yun nga, balik tayo sa bullying. So, mukhang yung sa ganung example, minsan, kanina nga, diba, estudyante ng bubuli. Meron din naman talagang teacher to student na bubuli talaga. At meron naman, hindi naman natin maaalis talaga minsan estudyante to teacher. Binubuli talaga. Yeah. Lalo na yung Oo naman. grabe yung mga bully. Pasok, Albelda. Grabe din naman tayo eh. Alam mo yun? Alam naman natin mga teacher natin, pero grabe din tayo manukso ng mga teacher. Diba? So, Pero ano pa rin naman yun, harmless bullying pa rin naman yun, yung mga era natin. Kumpara naman sa mga nakakatakot na pangitain ngayon ng mga kakayahan ng mga kabataan ngayon, sobrang nakakatakot. describe natin ang bullying na parang pag hindi ka komportable or magkakaroon ng effect sa'yo eventually, yun yung pwedeng bullying. Pero, for example yan, di ba, common naman talaga sa Pilipinas na nagsisegregate tayo na kung sino yung matalino sa section 1, kung sino yung matalino talaga sa section, nasa row 1, tapos sunod-sunod, di ba? Makukonsider ba natin siya na pagiging slightly bullying na siya? Kasi, syempre kung ako nilalagay sa row 4 o ako lagi ako nasa last section, ano ba ako in-improve or hindi ba? Alam mo yun, napakabobo ka ba? Yung ganun. Kasi yun ang question ko before, yung, di ba, kung for sure Tapos wala ka sa class organization pa. Di ba? Exactly. Ayun na nga. Tapos di ba sa Korean, sila may ranking sa per school, may ranking sila ng estudyante. Kung kunyari, sa atin, sa 4th year natin, 500 na tayo, 500, may ranking sila ng 1 to 500. So pag nasa 500 ka, napakabobo mo na. Oh. Parang ganun sila per school, ganun. So yung bang ganun, parang mako-consider ba as bullying?
No, I don't think it's bullying. Bullying is very intentional. I think this one is regulated naman. Pero, pwede ko sabihin discrimination. Discrimination, correct. Mm. Tama. Mm. But not Tama bullying. term. Oo. Hindi bullying. Oo, okay. kasi, oo nga naman. Kahit ako malagay ako sa 500, baka, napakabobo ko pa. Out of 500 students, ako yung pinaka-last. As last, may ano na lang. Unlike kung, halimbawa, unanimous yung ano na, sige, ito yung level, may ano, di ba may class, may top 1 to 10, carry yan. Susunod huwag nyo nalagyan, para lahat tayo. Ngayon, di ba ganun na Natin yung isipin lahat grading kami ano bobo nila? na agad. Di ba ngayon ganun na yung grading ano nila system? Ngayon, Parang 95 to 100 gold, ano ba tawag doon? Honor Pag student. meron ng award. Oo. Parang ganun balita ko Hindi nga, katulad every sa time atin, na di ba? graduation, nauubusan ng ribbon sa National Bookstore, kakagawa ng ng recognition, Parang feeling ko Hindi too much late. naman na yun. cleanliness. Best May in masabi na grouping, lang na merong award yung isang bata para lahat meron. Para lang hindi mga feel bad yung isa. Best in Kasi Okay. magagalit yung nanay, katulad ng nanay nung kaibigan, yung kaklase ni Rona. Kasi involved agad ang magulang. Oo, Dinidiscriminate yung anak. Hindi, OA naman natin. Pero sa atin nang galing yung caste system, di ba? yung, Di ba? Yun yung pinag-aralan natin. Caste ba yung caste system? Tanda ko yun eh. Na, yun nga. Yung hierarchy, yung ranking. Di ba? Wala, hindi mo maalis yun eh. Talagang hindi ranking. Kanya-kanyang grades eh. Mm-mm. Pero ang hindi ko lang gusto doon is, huwag mo nang i-announce. Di ba? Huwag mo na siyang i-announce. Your number 499. Hindi na, huwag na ganon. Di ba? Grabe naman Ah, Pero isa hindi mo bata. alis yung ranking. Oo, Oo. hindi mo alis yun kasi nag-compute ka eh. Oo. Yun nga, no? Yung announcement, parang dapat din na yun. Pero alam mo, yung habang nanonood ako ng telenovela na yan, walang na hindi ko narinig yung mga sila Albelda na nagkukwento tsaka sila Jonathan. Sobra ko silang naalala habang nanonood ako. Lalo yung sa episode 3 kasi nakaka-episode 4 pa lang ako eh. Yung teacher na ang nag-a-adjust. O sige, hindi ko na Huwag ka bigyan ng pala. test. Oo. Diyos ko. Wala ka pa dun sa nanay. Wala pa siya sa nanay. Wala pa. Okay, there's Five ba more. yun? Okay. 5 or 6 ba yun? Diyos ko, 5 yata yun. Oo. Yun nga, parang sabi ko tuloy sa sarili ko, pabuti hindi ako teacher pala. Talaga pala ako maaagasan ng dugo kahit ako hindi buntis. Makukunan Hindi, ako. pagka dumating ka dun sa episode na yun, parang ayaw mong mag-teacher talaga. Anong episode? Di ba? 5 or 6 5. I think it's 5. O, ko na text din eh. Oo. Grabe, Mas grabe okay. yun. Oo, Okay. grabe yun. Grabe yung Fine. Pero mo it doon. could happen. It could happen. Totoo. Sa akin nga eh. Di ba nangyari? Yun. So, ibig sabihin talaga, wala. Ano lang talaga na, nakakawa ko sa mga teacher. Oo. Alam mo ba? Palibasa, Alam ko, sabi nakita mo niyo yung na 5, di ba? Yeah. Oh. Sabi, hindi Dahil na namin nakita mo yung ang five? aming trabaho. Parang wala Oo. nang passion tuloy kaming maramdaman kasi robot na kami. Hindi lang ganyan. Hindi lang. Okay. Doon sa 5, ang sasabihin mo, imagine mo ang comment ko, lintik na wag na tayong magkita-kita, itago yung mga anak nyo. Ganun ang reaction ko. Imagine mo. Kasi may binabala ka ng hindi maganda, ganun na. Hindi, wag na tayo. As in, wag na tayo mag-socialize. Kung ganyan rin lang kayo, itago nyo na lang ang mga anak nyo. Basta Ah. magpaparood mo siya. Okay, I'm signing out. 5. Dalian natin. I think it's 5. Super Sige, gigil sige. talaga yung episode na yun. Grabe. Okay. Oo, super galing. gigil yun. Ang galing. O anyway, dahil may mga estudyante pa rin kayong anak, lalo sa'yo, anyway, sa'yo okay na dyan. Dito ang issue dito, Mama Maria, sa inyo ba? Dahil syempre sa sitwasyon din ni Jayden, yung bullying itself na nga is nakaka-alarma na. Tapos syempre may sitwasyon pa yung mga estudyante. May nangyayari pa rin bang bullying dyan sa segment nila, nila Jayden? Yung tingin ko hindi naman nawawala. Sa So tingin meron ko, talaga. hindi naman talaga. May mga parang bullying na siguro na Tatal lang. mild lang or parang nahahandle naman ng ayos ng mga estudyante. Teacher. Pero, or Nagsumbong na ba sa'yo si Jayden na meron siyang, bukod doon sa nanghihingi ng laging merienda, nagpapalibre? ayun dati, wala naman. Wala na. Yung kaklase niya before, na kwento ng mami na kasama namin, talagang nabully kasi nagkasakitan, nasuntok, nagkaroon dito ng fracture, pinagamot ng mami. Pero, ang school, isa rin kasi nga, yung wala silang ginagawang aksyon. Yun. Mm. Mga schools naman yung parang dahil nga siguro yun, reputasyon o ano ba, yung or ayaw ba nilang pag-aksayahan ng pansin na lang yun o may mga ganun kasi
Kaya yung Aha. pinasama ng loob ng mami na kasama namin. Kasi halos inireport niya, binigay niya yung lahat ng mga nung insidente ng Ebidensya. bata, pati yung pagpapagamot, pinakita niya. Parang walang nangyari Yeah. sa Oh. ibinigay niyang So, na-disappoint siya kaya umalis siya dun sa school. As in, as of now, wala pa rin? Sa ibang school yun. Sa iba. Sa Bacoor. Kaya Talaga, nakakaawa. Bacoor na naman! Bacoor na naman! Yun. Sabi talaga yan. Ano talaga, yung minsan talaga hindi mo na rin masabi kung Saan may safe? nangyari pa bang, may maganda pa bang kahihinatnan tong mga, yung sa bullying na yan, yung mga batas na yan. Oo, Di ba parang hindi naman kasi napapatupad ng ayos eh. Hmm. Hindi ba napapatupad o ayaw na lang nilang ayusin? Ewan ko. Really. Kasi sabi mo nga, isolated sa school di ba? Parang walang ginawang action yung school yung gano'n. Siguro kung iaakyat mo sa DepEd, DepEd pa ba? Ano ba sa DepEd? Hindi ko iakyat. Oo. Oo, Kasi di ba? sa Kung akin iaakyat mo sa DepEd, baka pwede pa siguro. Pero depende nga, kasi sino pang sekretary ngayon? Iba naman na, di ba? Hindi ko makilala ko Ang gara na, di ba? Ang gara. Yun, hindi nyo nga kilala eh. Oh. Ang gara, di ba? Pinilitan na nga yung secretary ng DepEd. So parang siguro, kung i-escalate mo yung, kung walang ginawa yung school, i-escalate mo sa, Oo. kung sino talaga yung, di ba, yung department na pwedeng mag-handle ng ganong cases. Baka, Dapat talaga hopefully, di ba, may mangyari. Tapos 'di ba parang nangyayari, ginagamit na lang ngayon yung social media din sa mga ganyan. Yun, actually. Imbis yes. na, Exactly. Mas inuuna sa social media. imbis na Sinesensationalize. maiayos, lumalala. Yeah. Kasi Oo. inaano na nga, binaviral na, yung na hindi naman dapat. Baga Di ba, dinadaan sa ganun. Kasi palaki. parang hindi nawala. Kayo na lang yung mag-usap, parents, teachers, yung involved. Pero ang nangyayari, dumadami yung mga involved kasi nalalaman na ng lahat. Parang ganun. Bakit Kasi nga, hindi siya na-handle appropriately. Oo, totoo. Oo. Kahit naman Kaya siguro, nilabas. oo, kahit ako di ba, kung hindi kami naayos or hindi kami, kung hindi ako nabigyan ng avenue para iano yung grievances ko, ay, nako, definitely I will have a scathing review talaga sa social media. At saka diba nga yung tulad nung ginawa sa anak mo na viral pa dun sa bakit kailangan gawin yung mga ganun? Yung ano ba pag-uutak ng mga tao ngayon? Ano ba yung mga nangyayari sa mga utak ng mga tao ngayon, mga pa-adult pa yung mga pa-bata? Bakit ganun na lang sila ngayon mag-isip? Oo. Ang bilis, di ba? Parang napaka careless. Careless. Mga- Super. Di ba? As in, Hindi parang hindi pinag-isipan. na na may Oo. hindi pinag-isipan na parang wala silang Padalos-dalos. consequence. Correct. Oo. Hindi na naisip yung consequence. ng actions na yun. Impulsive. Oo. Saka kung ano na lang ba yung gusto nilang gawin, sige, parang tapos ipipilit nila na kahit hindi naman na talaga tama yung ginagawa nila. Parang ganun, yung instant na lang ba yung pumapasok sa isip? Minsan di mo alam kung ba't nga ganun yung kung ano. Papasok sa mga pag-iisip nila. Oo. Hindi naman siguro Wala na sa... noon. Bother yung tipong hindi nila alam yung storya, pero makikisaw-saw. Oo, Yun ang marami. nakakainis. Madami pang mangyayari kasi nga parang bakit ganun ang mga bata talaga ngayon? Ibang-iba, sobrang ibang-iba dun sa panahon natin. Kasi inopen talaga a floodgate of information eh. Yes! Para masyadong maaga. Maaga masyado yung timing ng information na dumating sa kanila na dapat ay makuha lang nila at a certain age. Di ba? Yung Yes. maturity. At saka yun sana, unti-unting itinuturo eh. Hindi Yes. Oo, kaya nga eh. Pag Ngayon bigla pinagsabay-sabay- eh. Pag Sinasabayan ng sabay-sabay info at nilang- saka guidance. Oo. Walang proper School, guidance. Sa bahay. Sabay-sabay nilang nakuha o Na-overwhelm sila eh. pasok sa ulo nila, hindi na nila alam ngayon kung ano yung tama at mali. Paano Dahil iyan? Oo. hindi na lang nila yung mga bagay na. Kaya masisisi mo ba ako kung yung kahit yung 20 years old ko dinala ko dito, di ba? Kasi ayoko talagang iwanan na walang guidance. Hirap talaga. Nakakaawang, nakakalungkot yung mga batang hindi talaga nagagabayan ng ayos. Kasi talagang habang tumatanda sila, iba nga yung epekto ng sa kanila, yung realidad ng buhay sa kanila. Parang hindi Ng pag-iisip nila. Oo, hindi. Kumbaga, nabigyan sila ng instrumento na hindi nila kayang gamitin at I-handle, kung paano gagamitin Ng tama. sa ikabubuti nila. Mm-mm. Eh, ang nangyari, naging instrumento para makapanakit pa sila at saktan din ang sarili nila. Ako wala akong pamilya, wala akong magulang. Tapos, ganito pa sitwasyon ko, di sama-sama na tayo. Mm. Pareho tayo. Parang naging excuse pa, no? Oo, yun nga.
So, walang Wala magiging ka. maayos. Very disturbing kasi yung mga events lately eh. Buti sana kung isa lang eh. Nung isang beses lang eh. Nauna yun eh. Yung sa amin, no? Nauna yun eh. Na parang nagulat din kami. The day, parang, kasi madaling araw dito nung lumabas yun. Tapos may kasunod ulit ng Cavite. Tapos may kasunod ng Silang. Oo. Oo. Tapos may sumunod ng Tacloban. May sumunod ng Cebu. Saan What's yan? happening, di ba? Talaga. Tapos yung yung kina Butterbonia, yung mga ganun na, yung mga sunod, marami. Basta tungkol sa mga students na, yung parang lahat, sila na yung naging, nung buong Oo. padayon. Eh, di ba Which recently is, kainta? Yung parang ginamit yung social media na papasabugin daw yung No, school. yun pa pati na, mga teacher. yung bomb scare. Mm-mm. Kasi na lang may mag-post, magpapasabog ako dyan. Eh, ikaw magulang. Aba, hindi talaga papasok yung anak niyan. Threat na yun, no? Kaya nga, di ba Ito yung na literal na eh. Ito na yung panahon talaga ng dapat matakot ka dahil ang mga bata ngayon, feeling nila, ang kanilang pamumuhay ngayon dyan sa Pilipinas is pelikula na sila ay isa sa mga bida na para maging kilala ako or cool to cool tong gawin ko to. Yung magsabog ako dyan ng scare. Ginawa ko to nun boy eh. Nakulong ako, ang cool nga eh. Yun na ngayon, kabaligtaran na ang paggawa ng masama is isang impluensya na itatatak ko to sa pagiging maangas ko. So okay ako dyan. kaya nga nagkaroon na ng di ba? Yung trauma doon sa mga bata, merong isang video na akala nila merong nangbabaril. Yung pala meron lang construction na ginagawa sa malapit sa school. Oo, kasi yung tama na. tunog na, So trauma na talaga, naiiyak yung mga bata. Akala nila may nagbabarilan na. Pero meron lang palang ginagawang construction kaya parang may may nagdidigba o something. Akala nila binagbabaril na. So iba talaga yung epekto sa mga bata. Nakakatakot na. So imbis na papasok sa school, ay pumasok ng mga bata sa school. Yun nga, May yun yung effect, diba? Parang iniiwasan mo na yung situation. So, kaysa harapin mo, dahil sawang-sawa ka na doon lahat ng ginaganon, iwasan ko na lang, hindi na ako papasok. So, that could happen. Nakakalungkot na, no? Yung literal na minsan sinasabi mo yun as a joke na it's a crazy times to be alive eh. Ito na talaga yun, no? pero seryoso ng yung nangyayari, hindi siya yung parang, diba? Kung tayo, nung araw, nung mga bata tayo, parang, Joke lang. masaya lang. Harmless fun. Lumilipas na, yung ganun, wala. Ngayon, iba eh. Parang, power. It's alarming. Isang lang nito, barilan na agad eh. Ganon nila na-access ang barrel ng mga nakakatanda sa kanila. Fearless. Fear. Diba tayo, Diyos ko nga, ang kakahawak lang ng bread knife sa atin, di ba? Kilala niyo ko si... Kailan na lang yun, di ba? Pero before, hindi tayo... Mabawasan mo ng friend. Hindi ka man nang kung magdala ka nga ng yung karet na dinadala natin kapag THE ba yun or elementary. Elementary, Diba? Kay Sir Bok nga. Lalayo pa ba tayo? Kapag nga tayo kay Sir Bok eh. Oy, si Ma'am Topacio nga, kung hiyawan tayo, no? Kumbaga sa Dragon, sunog tayo lahat eh. Di ba yung mga late sa gate? Doon sama-sama, malimit ako doon. Alam mo yung Dragon, di ba pag bumuga, sunog mukha mo lahat? Oh, ilang beses na akong na arson. pero ito pa rin, okay po din. Di ba takot na takot tayo kay, kay Mapachi? Ay, si Mapachi. Pero Alam mo yung maglakad parang sa alimasag, yung patagilid, para hindi ka na mapansin. Sa gilid lang. Sa gilid, oh. Kung hindi ka makakalagpas. Candidate ka talaga lagi doon. Oo. Pagdating ngayon, yung discipline ang naaalala mo actually, pinagtatawanan mo na lang yung method eh. Nakakatawa na lang siya actually ngayon, pero hindi mo siya iniisip na binubuli ako that time eh, gano'n. Pero yung tutunan mo that time, si Sir Bok, di ba, gano'n din naman, nagpapatabi din kasi hindi papapasok ng mga babo. Hoy, nagpapa-squat ang tagal nun ha, sa pilot, ang tagal. Eh, kayo, mga officer. Kami kasi model eh, di ba, inaano kami sa may puno. Special. Hindi nagigilang officer. Ayun, pero I mean, mga ganun lang, parang feeling ko kasi sa estudyante, too much na yung ganun. Oo. Mm-hmm. Kumbaga siguro hindi rin naman natin sila masisisida kasi sila na may mga tao lang din na ipinanganak sa times na hindi na talaga okay ang mundo. Yun, Na sama-sama na talaga nagiging masama. Di ba, hindi naman natin pwedeng isisi sa isang lang yan, sa isang ahensya, segment, o community. Sabay-sabay na yan eh. Hindi, may nakatakdaan naman talagang maging masama. Ang na lang dito is, habang sumasama ang mundo, paano ba natin siya itatrato at paninindigan na doon pa rin tayo sa tama? Di ba? Wala. Kumbaga
siguro talagang mas challenging na siya bilang tao tayo na kahit ano pa yung nakikita natin, kahit hindi nga tayo pare-pareho sa mga opinion natin, doon pa rin tayo sa, huwag naman nating sirain yung ano natin. Siyempre, doon pa rin tayo sa common na decency. Diba? Na pare-pareho naman natin gusto ng mabuti sa lahat ng bagay sa bansa. Kaya lang, ito yung ano bang magagawa natin kung ganyan talaga yung bansa natin. Hindi, pero alam mo ba, yan din yung ako din syempre kahit syempre nandun ako sa country na pinili nga namin na feeling namin siguro less yung bullying dito, less siguro yung magkakaroon ng ganyang crime dun sa mismong school. Pero syempre, hindi mawawala kasi hindi naman siya territorial lang eh. Nasa, sabi nga natin, paano ko yung parents ganon, paano ko yung community ganon. So hindi mo maaalis. Kaya every time tuloy si Isabela, uuwi yan, hindi lang ano nangyari sa school, o kamusta sa school mo, ano ginawa mo. Hindi lang, part ng questions ko, who are the nicest to you today? Siyempre, unahin ko sa maganda. Tapos, did you make any friends today? Do you have new friends? Is there anyone who are naughty to you? Para alam yung kasi ganun to ginawa niya, ganyan. So, nagkukwento yung bata. So, parang dine-develop ko yung ganun na tatandaan ko to kasi kukwento ko mamaya kay mami to. Kasi meron talagang nakakaligtaan yung bata. Yung alam mo yung sobrang happy nila sa school. Merong mga simpleng bagay sila na nami-miss out, na i-share sa parents. Kung hindi mo itatanong. May mga, di ba nga, remember nung 4 years old si Isabela, Arthur hurt my feelings. Diba, may ganun na yung anak ko, parang na-heartbreak na siya, 4 years old pa lang. Kasi nga, sinabihan daw siya na, sabi ko, bakit naman hurt ang feelings ng anak ko? Kasi nga, dahil sinabihan daw siya na, boy ba daw siya? Kasi nakapila daw siya sa boys, nakaupo daw siya dun sa boys. Mas ganun ba? So, yung mga simpleng ganun na questioning, tinatanong ko sa anak ko kasi parang it's my way of knowing kung paano siya sa school. Kasi talagang possible naman na pwedeng hindi i-report ng teacher sa'yo eh. Kung may nangyaring ganun. Kung, lalo na, for example, kung parang feeling nila baka sila wala silang ginawa din eh. So, yun ang sa akin, method ko yun na para malaman ko din kung ano nangyayari sa school. Kasi nga, gusto natin siyang maging safe place din ng bata. Na bukod sa bahay natin, dapat susunod siya na safe place na hindi matatakot yung mga anak natin na pumasok dahil may nagbubuli sa kanila or feeling nila hindi sila safe dun sa school. Ang bagay talaga yung communications ng magulang sa mga anak pag uuwi galing school. Yung tinatanong mo, di ba? Kasi nga, hindi mo naman alam kung ano nangyari sa maghapon, di ba? Minsan nga, yun nga, tama, hindi na talaga nila masasabi sa'yo or makukwento sa'yo. Lalo kung okay naman sila o unless talagang may situation na parang nasaktan sila or yun talaga pwede, di ba? Or mismong school yung magsasabi ng may nangyaring ganun. Pero pagka walang ganun talagang ang bata, wala na, hindi niya naiintindihin din yun eh, di ba? Kaya ang laking bagay. Nakalimutan nga yung ganun. Talagang we have more responsibility right now. Correct. Or, Lalo kay Today's nanay, mga- nasa Pilipinas siya. oo. Sobra. So ano ka nga yung sa araw-araw na pumapasok ang bata, parang sa maghapon, makauwi lang yung anak mo na maayos. Yung hindi ka mapakali kasi Oo. ano nangyayari ngayon. And ang nakakaano pa doon, you're not even thinking, hindi ka naman nag-iisip lang na baka ikaw ang nabully eh. Nakakatakot din na baka yung iyo ang nambubuli. Oo. Isa pa yun. Correct. Totoo. So it goes, the door swings both ways. You don't know. Kailangan mong supilin kung nabubuli. Kailangan Totoo yun. mong protektahan kung nabubuli. Talagang nasa isip mo palagi yun. It's either nga yung anak mo ang o yung anak mo din ang gagawa Diba? Yeah. Baka maloob pala yung anak ko, diba? Ang hirap sa kalooban ng magulang sa school. Discipline talaga, ang hirap talagang i-instill sa mga bata ang discipline eh. Alam mo yung parang, lalo na sa mga gantong stage na ganitong nade-develop pa lang na nakikita nila sa mga labas, feeling nila lahat ina-absorb pa lang, yung age ni Isabela na ganyan, ina-absorb nila lahat. Kaya part din yung questioning ko, were you naughty to other kids? Inaano ko din yun, kasi syempre baka naman yung anak ko din. Di ba nga, remember, nakwento ko sa inyo na para feeling ko meron silang in-isolate na Indian. Ang sabi, meron kaming play date, nag-uusap-usap yung mga Pinoy, yung mga classmate Isabela, sila. Tapos parang sabi ng isang Indian na classmate nila, can I join you? Doon sa play date daw. So, ang sabi ng anak ko, no, because that's only for Filipinos. Diba? Walang ibig sabihin actually yung anak ko. Tama lang naman kasi dahil Filipino play date siya. Pero may effect doon sa Indian. Parang feeling Yeah. hindi siya Saka isinali. iba yung Discriminate. pwedeng iba ang Yes, sa kanya, interpret sa oo.
ano doon, nung kinausap namin siya, talagang she felt sad. Doon sa parang feeling niya may ginawa siyang mali. Mali. Talagang ano siya, umuwi siya na parang entertainment niya. Na-realize yung Pero- siguro meron siyang pagkakamali. Mama, sa atin naman, no, bilang syempre, ang feeling, for me lang naman, dahil sa sitwasyon na yan, ang pwede lang natin kontrolin is yung pagdidisiplina natin sa mga anak natin. Ipapasok ko na kasi talaga napaka-importante na pinalaki mo yung anak mo na may sa Diyos talaga, may takot sa Diyos. Takot. Yung pagmulat pa lang, yung Yun ang bukod sa iyo, kaugnahan, bukod ma'am. sa magulang, may magagalit sa iyo si Jesus, magagalit sa iyo si Lord, ganyan. Kahit ganito ako, hindi lang halata. Siyempre may, ano ba yun, pag gumawa ka ng ganito, merong layer ng, sige, magulang mo mapapatawad ka. Okay yan. Pero, siyempre, meron pa rin Diyos na nakakakita ng mga ginagawa mo kahit nakikita at hindi ng iba. Sure. Yung kahit papaano may, sa'yo na Palagi, Di ba totoo naman palagi. yan sinabi, di ba? Habang bata ang anak, i-ano mo siya sa, yung sa talaga sa Biblia. Oo. Malaking tulong eh. Yeah, kailangan kasi may moral compass eh. Kasi kung wala naman siyang learnings doon, di ba? Kung wala namang nagbanggit sa kanya tungkol doon, how would he know? Yeah. Unless takot sa dugo. Alam mo yun, bawat takot sa dugo, hindi siya mananakit. Di ba? Pero kung hindi, wala naman siyang idea. Kung nalagpasan niya Di ba? At saka Nona, hindi sa lahat ng panahon ay magagabay ng magulang. Hindi sa lahat ng panahon ay may magulang. Mhm. Yun, isa pa Mhm. yun. Hindi So naman that's why, Mag-isa na lang. sabi ang magulang ay laging malakas para bantayan sila. yes. So that's why yung foundational years, it's very important. Kasi I mean, we're talking about bullying, di ba? Raising kids, but you cannot just zero out yung risk eh. The most you can do is to lessen the risk na mangyayari in the future. Hindi mo naman kailangan maging perfect. Ay, wala namang perfect na magulang na magre-raise ng mga kids, no? Pero I think the most important is you have to keep them close for as long as possible. Hindi overprotection yon. And hindi mo naman sila bawal lumabas. But you have to Preparation na be rin siya eh. present. Parents should be present at all time. At all time. Correct. At all Correct. time. Yun ang importante. Correct. No offense sa mga OFW. I mean, kung nag-anak ka, dapat kasama sa plan mo na hindi mo yan iiwanan. Yes. Totoo Kung naman, OFW ka, and this is just me, I'm sorry. So, ayun na nga, OFW. Eto, sige, isinama ang anak dito. Parehong nagtatrabaho ang ama't ina. Ang mga anak na andito. Although na andito sila, dahil nagtatrabaho pa rin, ang kasama ng mga anak sa maghapon, cellphone, iPad. Dumating na sa point na yung nakita ko yung bata, dahil magbibinata na, nagsasalita ng mag-isa. Kasi pagkausap ang magulang, it's either pinapagalitan or konting usapan lang kasi nga napasok, kailangan matulog ng magulang, kailangan papasok ang anak. Ang nawala is yung connection, society, kaedad nila. Yung pwede nilang paghingahan na, friend, ganito ako kasi nainis ako sa magulang ko, pinagalitan ako. Wala. Ang lang niya, as napagtatanungin niya is yung iPad niya. Nanonood ng kung ano-anong sundalo, tapos nagmamarcha at ang patugtog nga bayang mag-iliw. Hanggang nabothered na yung magulang. Ba't naging ganito na siya? Although nandun sila, sige, napaprovide ang kailangan. So, ibig sabihin, may kulang pa rin. Emosyon. Kulang sa panahon ng pakikipag-usap, communication, although naandyan na. So, doon ko talaga na-realize talaga ang magulang, bukod sa pera, emosyon, physical presence, mental, babantayan mo talaga. Ang daming nire-require sa pagiging magulang. Ang mailis lang ang isa, dalawa dyan. Naku po, delikado na talaga. Swerte na lang namin na meron kahit paano yung mga anak ni Mary. Di ba yung na-interview natin before? Kahit wala silang magulang na gumagabay, naging maayos naman na mga anak, walang problema si Mary. Rare yun ha. Na ang tagal na Rare, exception yun. Exception yun. Exception. Exception yun. Oo. Hindi Pero siya wala akong rule. naririnig na reklamo. Nag-step up pa yung kanilang mga anak para makagaang doon sa magulang na, yan pa ba ipapaproblema pa namin sa inyo? Dagdag isipin pa ba namin yan? Kami na bahala dyan. Mga ganon. Sana ganoon yung mga magiging anak na hindi naman ganon lahat ng klase ng sitwasyon eh. Pero sa ngayon, hindi natin pwedeng gawing reason yan eh. Kailangan talaga presensya lahat. Oras, pera, emosyonal, mental. Dapat meron ka lahat na ibinibigay sa mga anak mo. Again, hindi pa rin siya guarantee kasi lalabas pa rin yan. Iba na naman ang makakasama niya. May iba. Di ba? Another risk na naman yan. So, dagdag tools na naman kayong bilang magulang. Kilalanin kung sino yung kinakasama niyan. Yeah. Sino ba ang anak ko kapag iba na ang kasama, hindi na kami. Di ba? Kasi kung may flood of information din sa mga bata, meron ka din na mag-equip sa'yo. So, dapat sabayan mo rin. Correct. Dati kasi pag nagkaanak ka, trial parent ka talaga. Walang Google. Di ba?
Pero ngayon, meron naman na. Oo. Although, the disadvantage is, available din yun sa mga bata. Di ba? So, mas marami rin Mas sila. totoo na ngayon, Rona, yung gumawa ng bata ay madali. Pero ang magpalaki ng bata, totoong mas mahirap pala talaga ngayon. Mas mahirap po kasi even playing field di ba? So alam nila Correct. good parents should be ganito yung standard. Nasa siya nasa Google na, di ba? Ganito dapat siya. Dapat magawa mo, di ba? Kasi alam niyang yun ang standard. So mas mahirap. Dati ikaw lang may alam, ikaw ang nagtuturo sa kanya. Tsaka Rona, kasi ang validation nun bilang magulang, kapag nakagawa ng hindi maganda ang anak, rest back sa'yo. Sinong nanay nito? Siguro hindi napalaki ng tama. Yes. Aray, ang sakit nun Talaga. Oh, reflect sa magulang. diba? Di ba ang Hindi panalangin ng sabihin. anak natin? Hindi ka na maging successful basta hindi ka lang makaabala ng iba. Hindi ka maging, alam mo yun, perwisyo sa lipunan. I don't think ma-zero out natin yan o ma-avert natin. Pero we can try. And hindi lang kasi when you tolerate yung bullying, that's the time talaga na you allow it to continue. So we have a responsibility. Kung tayo, kung sa atin, sino man yung nabubully, there is a responsibility dun sa victim to fight back. Not just to fight back, no? Pero to call it out. Kasi if you tolerate it will continue. Some people do not even understand na nakakabully na sila. So you need to call them out. Yun ang siguro sa akin. We cannot tolerate it and you need to speak up. Even if Kailangan you're the sila victim. ilugar. If you do not, and then do not expect a different result. Diba? Mami, sabihin Rona, you deserve what you tolerate. Yes. And whatever you're not changing, you're choosing. Tingin ko hindi rin mawawala or siguro malalesen, mababawasan. Depende na rin kung paano mo nga yung mga ganyang pambubuli. Kasi nga, kailangan talaga yung bata, kakausapin mo. Bilang magulang, ha. Siyempre, yun yung responsibility mo, eh. Pero kasi pag pinabayaan mo siya, pwedeng mangyari talaga sa kanya. O, pwedeng, it's either nga yun, siya ang mabuli o siya ang gumawa. Ang bubuli. That should really come from us parents, Yung discipline, kasi kita mo nga, yung anak ni Rona, unbothered. Kasi parang, bakit ko iisipin to? Kung ako, I feel loved, na-feel ko naman yung support ng parents ko. Bakit? Feeling ko kasi yung pagiging unbothered nung bata, yung nakukuha niya kasi yung atensyon na meron siya dapat sa family pa lang. So, bakit ko iisipin tong ganito? So, yung alam mo yun, kaya niyang i-brush off ko ano yung feeling niya naman dapat ng patulan. May mga ganon. So, syempre, ako, big factor talaga yung discipline at home Yung, tama yon kung mismo ikaw parent, ikaw mismo yung nangungunang mambuli sa anak mo. Paano siya sa labas? Paano niya pagtatanggol yung sarili niya sa labas kung ikaw nagsa-start? It should always start from the parents Yung discipline, yung example, kung ano ba yung tama at mali. Pero kaya nga, yung kanina mga napag-usapan natin na bakit nga nangyari dun sa ibang bata, meron tayong conclusion na kaya pala ganun yung bata, kasi ganun yung parent. Kung hindi natin ipapakita sa mga anak natin na ito yung tama, or hindi, kahit mismo, minsan nga as parent, hindi natin alam kung ano yung tama at mali, ano pa mangyayari dun sa ano natin, sa mga anak natin. And again, yung pinag-usapan natin na hindi lang naman ang fear natin yung mabubuli yung anak natin. Natatakot din tayo na baka yung anak natin mag-start So again, that should start from us as well, as parents, na hindi rin mapunta sa ganung path naman yung anak natin. Dahil nga, sabi natin, hindi naman natin kayang hinto Even the law cannot stop it Diba? Kahit anong saksakan ng law dyan, kung meron nagpe-prevent kung paano i-implement ng tama yun, hindi natin makukuha. So I think, as parents, tayo yung magsa-start, at least man lang, kahit paano ma-minimize lang yung effect ng bullying sa ibang tao. Yeah, it started sa mga parents kasi hindi natin yun yung kaya natin i-control yung mga anak natin yung nasa paligid natin. Pero yung nasa outside, hindi natin makokontrol yun. So parang para ma-lessen nga yung bullying sa mga parents, start natin i-guide natin yung mga anak natin para hindi sila maligaw na landas or makapag-isip ng ganun para man-bully ng ibang tao. And the same time, doon sa mga naka-experience din naman ng mga bullying, parang kailangan din natin sila na i-comfort or parang na hindi sila, it doesn't define them kung na yung identity nila ba. Parang, kasi syempre nawawalan sila ng tiwala sa sarili nila dahil doon. So kung kailangan nilang mag-seek ng help or dapat hindi sila matakot din. Kasi minsan natatakot sila, di ba? Na mag-come out at na meron na pala nang gagawin sa kanila. So importante din yung mga kaibigan na meron silang pagsasabihan or yung parents
na in case na nagkakaroon sila o nagkaka-experience na ganito para at least maagapan at ma-lesson ba. Kasi nga, hindi natin alam kasi may dalawang part nga, yung nambubuli, hindi natin alam kung ano yung reason niya, bakit naging ganun siya. It's either doon sa upbringing ng parents o may pinagdaanan o yun nga, epekto ng social media. So, parang may stop yun. Yung sinabi nyo nga, as a parents, parang kailangan natin tutukan lahat yung mga bata and yung mga anak natin. Simple lang din naman talaga yung yung anything na alam mo makakasakit sa iba, huwag mong gawin, di ba? Yung don't do unto others what you don't want others do unto you. That's the golden rule. Yeah. That's it. Oo. At hindi mo rin gugustuhin na makita rin na ginagawa sa iba. Pero, ngayon nga, again, babalik ako doon sa bilang magulang, hindi ako para magsalita dahil hindi ako magulang. Ang wish ko na lang talaga is yung mga magiging mga magulang ngayon, siguraduhin nyo na yung ilalabas nyo tao sa lipunan is hindi yung magiging kahihiyan ng pamilya ninyo. Kundi yung, kahit hindi na kayo super proud, at least alam nyo na hindi naman sila nakagawa ng masama sa ibang tao. Yun lang yun. At saka yung mga bata na na pumapayag na ibuli. Kahit ako dito nakakakita ako ng mismong magulang, binubuli. Kapitbahay ko na mismo. Sinasabi ko talaga sa kanya, ginaganyan ka kasi pumapayag ka. Yeah. Ilugar mo yung anak mo. Nyeta ka. Sa kanya ako nagagalit. Sa kanya ako nagagalit kasi Kasi pumapayag ka. tinotolerate niya. Minumura ng anak, pinaaral ka. Ang katwiran ng anak, wala ka nung lumalaki ako. Pinapaaral nga nag-abroad. Hinahaya. Ayun, mas naiinis ako sa aware siya na siya ay inaapi. Magulang siya pero wala siyang ginagawa. At paulit-ulit niya tinatanggap na siya ay ginagano ng kanyang anak. May kasama pa, pati manugang na rin. Ang bala ng anak ay kasi wala ka. Yun ang laging bala ng anak. Okay. Oo. Again, ako kahit hindi ako magulang, talagang I would suggest talaga, yung mga anak ninyo, hanggat maaari, ipaano nyo talaga sa ilapit nyo agad sa Panginoon. Ang pagsisimba, ang pagpunta sa church, ang mga kinakaibigan, di ba? Yung talagang mga taong simbahan na alam niyo talagang mababait ang ang effect. Yon. May takot sa Diyos. May takot, yun na lang, may takot sa Diyos. Oo, may takot sa Diyos. Sinabi ni Father yan nung siguro mga 2-3 Sundays ago. Sinabi niya na simulan mo sa church. Sabi niya, kaya I commend the parents who are here with their kids. Kasi maraming parents talaga minsan, nandun yung parents pero walang bata. Kasi maaga yung simba. Yung ganon. So, okay, iwanan na lang kasi maaga pa wala, ayaw bumangon ng anak. Kaya sabi niya, simulan niyo sa simbahan, isama niyo yung anak niyo. Kasi magiging habit yun ng mga anak niyo na nagsisimba sila, na alam mo yun, kasi wala naman, totoo naman yung sinabi niya, sabi ng Father, hindi niya maintindihan lahat yan ngayon. Baka kita niyo, tanongin niyo anak niyo mamaya, hindi niya alam kung ano nangyari kanina eh. Totoo naman. Kasi sa Isabela talaga, Diyos ko pa, ikot ng buhok. Alam mo yung lahat kukulitin. Pero hindi pa nila intindihan. Pero naging habit nila. Eventually, naiintindihan. Oo, naiintindihan nila kung ano nangyayari. They might not understand kung ano yung meron sa church. Kasi sabi ko, pakinggan mo Isabela, yung humili ngayon. Kasi yung humili, yun yung ginagawa niyo sa school. Kasi Catholic school si Isabela. Yun yung ginagawa niyo sa school. Yun yung sinasabi sa inyo ganyan. Hindi, kasi iba sa kanya ang church eh. Dahil sa ganitong age, iba sa kanya ang church. Pero yung nagiging habit niya na okay, may Sunday, meron ako obligation. Oo, pupunta ako ng church, makikinig ako. Eventually, hanggang tumalaki siguro, dumadating yung point na, okay, sumasama na ako sa kung ginagawa sa church, sumasama na ako sa kumakanta na ako, susunod, nakikinig na ako, susunod, na-observe ko na ako, ano yun. So parang sabi nga, eventually, may intindihan nila kung bakit sila nasa church. Ngayon, hindi pa, pero eventually, meron. Yung gano'n. Totoo. Talaga, isama sa church. Na kahit papano, yung gano'n. Meron gano'n din, kahit papano. Kaso nga, minsan, ang problema, yung mismong parents ang hindi nagpupunta sa church. Ay, ibang story naman. Hindi kasi parang may na-share din si Father kasi doon sa mga katikisim yung magko-confirmation, ganyan. Di ba, bago sila mag-confirmation, may confession. Tatanungin ni Father kung nagsisimba. Sasabihin hindi. Bakit hindi ka nagsisimba? Kasi hindi naman nagpupunta sa church yung parents ko. Paano ako magsisimba? So, yun nga, importante din talaga yung ng parents talaga. Sa kanila nag-i-start. Kung kasi nakikita ng bata sa magulang nila, yun yung gagayahin nila eh. So, Tsaka yung etong edad na natin ito, maswerte kami may mga magulang pa. Siyempre, yung sa parte ng mga wala ng magulang, isipin mo pag nawala na yung parang gabay mo dahil may magulang ka. Sa sitwasyon natin, ang dami natin pinagdadaan na problema everyday, iba-iba. Sige, sabihin na natin mo wala magulang. Tanong natin,
sino kakapitan natin? Yung hindi na natin kayang ipaliwanag yung mga nangyayari. Yung tipong hindi na kayang arukin ng utak mo. In my case, sabi ko nga, nung ako nadali ako ng COVID noon, na parang akala ko talaga matitegi ako kasi nga hirap na akong huminga for 3 days. Every 3 o'clock, as in may nakadagan sa akin, tapos 5 yung balot ko, si Chadi lang ang kasama ko. Ang iniisip ko talaga, kung ano mangyayari sa akin, bahala na si God. Bahala na rin si God sa magulang ko ipaliwanag. Alam mo yung bagay na hindi lahat ng panahon, may magulang kang tatakbuhan na matatawagan. What if wala rin sila? Yun yung pinangahawakan na anak ka kasi ng Diyos. Pag alam mo anak ka ng Diyos na kahit ano pang mangyari sa'yo, hindi ka mag-iisa. Yun pa naman ang pinaka-importante ngayon, yung huwag mong maramdamang mag-isa ka lang. Kahit walang physical presence ng magulang. Basta alam mong may magdadasalan ka. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kanino ka magdadasal? Kanino ka magpapasalamat sa mga bagay na gusto mo ipagpasalamat? Diba? Kanino ka lalapit na hubot-hubad ka na, eto po ako, nagmamakaawa ako na eto lang ako, kayo na pumbala, hindi ko na kinakaya ang mundo. Yun. Sa inyo na Yun. lahat. Kailan mo sasabihin yun? Kanino mo sasabihin yung ano? Hindi ko na alam. Hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko. Kayo na po. Yun. So, no? May mga ganun kasi talagang scenario, di ba? Yung parang hindi mo na rin alam kung anong ipag-pray mo. Dahil parang sa sobrang bigat. Di ba? Total surrender. Ano nga, hindi mo ma-appreciate yung totoo yun eh. Kasi di ba minsan, merong sinasabi before na simba nga na simba, linggo-linggo na sa simbahan, pero tingnan mo yung ugali. Di ba may maririnig ka talagang ganyan eh. Pero iba yung meron kang inilalaan na kahit 1 hour sa church, iba talaga. Kasi ibig sabihin, parang meron kang nilook forward na, okay, ito kasi ano lang to. Iba yung sinasabi na, nagdadasal naman ang palagi. Iba talaga. Iba yung meron kang pinupuntahan This is din. my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song.